Nabuli siya dahil siya ang pinakamahina. Ngunit natuklasan niya ang isang genie, na nag-aalok sa kanya ng isang kahilingan. Siya ay nakakakuha ng napakatinding kapangyarihan para magustuhan siya ng mga babae. Ang kwento ay nagsimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Aladdin. Habang nagsasanay siyang magpakilala, dahil malapit na niyang makilala ang bago niyang kaklase, nakatira siya sa kanyang ina, at sabay silang nagpapatakbo ng isang restaurant. Dumako naman tayo sa isang dambana, kung saan nakikita natin ang dalawang estudyanteng nagising na may hangover ngunit nakaramdam sila ng kakaibang presensya, gaya ng binanggit ng isa sa kanila. Ang alamat tungkol sa isang honky na tao na nabuklod. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at pagbukas ng pinto. Tinatakot sila. Nalaman natin na ang isang honky ay may matapang na puso at hindi sila umaatres mula sa isang labanan. Sa panahon ng samurai, ang mga mandirigma ay sinasabing inabandona ang kanilang mga sandata upang lumaban at determinadong maging pinakamahusay, at na-optimize nila ang mga honky na tao. Pagdating ni Aladdin sa eskwelahan, kung saan pinapasyal siya ng kanyang guro, gaya ng inihayag niya na may dalawang gang na nag-aagawan para sa nangungunang pwesto. Nakita ni Aladdin na nag-aaway ang mga miyembro ng gang pero parang wala siyang pakialam. Nagtatanong sa kanyang guro kung may mga cute na babae sa klase at pinagtibay ito ng kanyang guro. Ngunit sa pagpasok ni Aladdin sa klase napagtanto niya na ito ay puno ng mga gangster. Pagpapakilala niya sa kanyang kaklase ngunit hindi nila siya pinapansin. Habang sinasabi ng guro na maupo siya may nakita siyang cute na babae sa classroom, at agad siyang nahuhulog sa kanya, at umupo sa tabi niya at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanya ang pangalan ay Maoro, dahilan para matarante siya habang iniisip niyang pasayahin siya. Pagkatapos ng klase ay lumapit si Maoro kay Aladdin, tinatanong siya kung gusto niyang maglakad pa uwi kasama niya. Pumayag siya sa request niya kaya sinasabi niya sa kanya hihintayin siya nito sa gate. At iniisip niya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng aksyon kaya nagmamadali siyang lumabas. Pero pinigilan siya ng mga kaklase niya at nalaman natin na sila nga ay miyembro ng Monoto Kai. Ang nangungunang gang sa paaralan, nakikita niya silang nananakot kaya mabilis siyang tumakbo. Habang hinahabol siya ng mga ito may nakabangga siyang isang lalaki na miyembro din ng Monoto Kai. At mga kaklase niya, sabihin mo sa kanya na nakatagpo lang siya ng pinakamahusay na manlalaban. Akala niya mabubugbog siya pero ang mga kaklase niya ay nagulat dahil kinikilala siya ng lalaki. Nalaman natin na ang lalaki ay si Mataka at childhood friend siya ni Aladdin. Ipinakilala niya si Aladdin sa mga barkada niya, sinasabi na magkasama silang nagsanay para maging honky people. Ipinaliwanag niya na si Aladdin ay isang matigas na tao pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga barkada niya, kasi parang loser si Aladdin. Niyaya siya ni Mataka na makipaglaro sa kanila ngunit tumanggi siya na nagsasabing nagmamadali siya, at nagmamadali siyang pumunta sa gate ngunit napagtanto niyang umalis na si Maoro. Umuuwi siya kung saan nakikita natin ang mga mag-aaral na bumubuo ng dambana, at ang kanyang ina ay nagtataka kung may nakilala siyang babaeng gusto niya. Inaamin niya na nahulog siya sa isang tao, ngunit napagtanto ng kanyang ina na malapit na ang oras para sa kanyang paboritong palabas sa TV, kaya inutusan niya itong pamahalaan ng restaurant. Habang nagsisilbi siya sa mga customer, naririnig niya ang mga estudyante habang pinag-uusapan nila ang nilalang na seliado sa dambana sa covered court. Makikita natin ang leader ng Sigma Gang, si Mar. Ito ang kanyang mandirigma ay humihingi ng paumanhin sa pagkatalo sa laban kay Mataka, pero binabanggit ng fighter niya na gusto niya ang pagkatao ni Mataka. Sinasabing mabait siya pero sinipa lang siya nito sa kanyang muka. Balik tayo kay Aladdin. Habang patuloy na tinatangkilik ng kanyang ina ang kanyang paboritong palabas sa TV, iniisip niya ang tungkol kay Mataka habang inaalala niya ang oras na nakita niya itong binubugbog. Ngunit naririnig niya ang reaksyon ng kanyang ina sa palabas sa TV kaya sinabi niya sa kanya na tumahimik. Kinabukasan ay nagbigay ng lecture ang kanilang guro tungkol sa kasaysayan pero walang nakikinig. At napagtanto ni Aladdin na wala si Maoro. Noong lunch break nakita namin na naghanda ng pagkain ang nanay ni Aladdin. May pagmamahal at nakita ito ni Maoro, sa pag-iisip ay mukhang cute ito. Umupo siya sa tabi niya, tinatanong siya kung bakit siya wala, at sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang laktawan ng klase. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya sumipot sa gate. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang nangyari pero sinabi niya sa kanya na okay lang. Tinatanong siya kung libre siya sa Sabado, nagiging excited siya sa
sa pag-aakalang niyayaya niya itong makipag-date. Ngunit sa sandaling yun pinutol sila ni Mataka habang tinatawag siya nito. Tinanong siya ng mga barkada niya tungkol kay Aladdin. Iniisip na mahina siya ngunit sinasabi ni Mataka na siya ay isang kamangha-manghang tao na kilala ng kanyang barkada si Simaho. At isa sa kanila ay nag-iisip tungkol sa pagsasabi ni Mataka dahil alam nilang may problema siya. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan na nagsasabing gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Bumisita si Aladdin sa isang tindahan at nagpasya siyang bumili ng bato. Pero nilalapitan siya ng mga kaklase niya at nagsimula silang maglaro ng mga video games. Humihingi sila ng paumanhin sa pagtrato sa kanya ng masama. At malapit na siyang manalo sa laro ngunit napansin ng kanyang mga kaklase ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit. Kaya nagpasya silang umalis. Si Aladdin ay panalo sa laro ngunit pinalilibutan siya ng grupo. Itinatanggi niya ito ngunit pinagbabantaan siya ng mga ito. Sinasabi sa kanya na naglalaro siya sa kanilang teritoryo. Sinabi niya sa kanila na kakalipat lang niya sa paaralan at sinubukan niyang umalis. Ngunit pinagbabantaan siya na bugbugin. Sa ilang sandali pa ay makikita natin na siya ay tumatakbo papalayo na naka-underwear lang. Habang pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya, iniisip na mali si Mataka tungkol sa kanya. Tumakas siya papuntang dambana. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng grupo at nakakita siya ng baril sa lupa. Kaya nagpasya siyang gamitin ito para pagbabarilin sila pero tinatawanan siya ng mga ito. Akala nila laruan ito at sila ay patuloy na lumapit sa kanya. Kaya pinaputok niya ang sandata ngunit nabigo siya at tumalbog ang bala sa dingding. Na tumama sa kanyang ulo at hinihimok ang mga lalaki na tumakas. Ngunit napagtanto niya na siya ay buhay pa at ang bala ay tumama sa kanyang sintido. Sinubukan niyang tanggalin ito ngunit sa huli ay nagpatawag siya ng isang genie na nagpahayag na ang kanyang pangalan ay Senya, na nagtatanong kay Aladdin sa kanyang hiling. Nanais ni Aladdin na magbigay ng swerte sa mga babae at naiintindihan ni Senya ang kanyang sitwasyon. Alam niyang bata pa si Aladdin, nag-aalok siya na sumapi sa kanyang ngunit tumanggi si Aladdin. Kaya nagsimulang sundan siya ni Senya at nalaman namin na si Aladdin lang ang nakakakita sa kanya. Samantala ang mga kaklase niya ay nagsabi kay Mataka tungkol sa nangyari. Sa pag-iisip na si Aladdin ay nakakaawa ngunit sinabi ni Mataka sa kanila na siya ay maamo at ayaw niya sa pakikipag-away kaya sinusubukan niyang iwasan ang sigalot. Bumalik sa bahay ni Aladdin, nanunood ng balita si Sanya. Habang iniisip ni Aladdin kung may imaginary friend ba siya, nagsimula siyang magukit ng bato mula sa Maoro sa pag-aakalang mapoprotektahan siya nito sa kawalang hanggan at gagawin siyang asawa. Pero kakaiba ang tingin ni Sanya sa kanya. Nakipagkita si Aladdin kay Maoro at gumugugol sila ng oras na magkasama. Habang gumagala si Sanya kung ibibigay niya ang batong ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik. Nagtaka naman si Maoro at nasabi na ang weird kasi hindi niya makita si Sanya. Pinagmamasdan siya nito habang dinidilaan nito ang ice cream dahilan para kabahan siya at sinabi niya sa kanya na masaya siyang kasama siya. Sinabi sa kanya ni Sanya na ito na ang kanyang pagkakataon. Pinapayuhan siya na gumawa ng kanyang hakbang kaya nagpasya siyang samantalahin ang sandali. Pero kailangan niyang tumae bigla kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo. Kung saan sinasabi niya kay Sanya na laging ganito ang nangyayari sa kanya. Bumalik siya kay Maoro at binigay niya ang bato habang napagtanto niyang nakaukit ang kanyang pangalan. Pero parang hindi niya nagustuhan, sinabi nito sa kanya na, "It's a love forever stone," at aamin na sana siya pero bigla silang pinalibutan ng Sigma Gang. At lumapit si Mar ito sa kanila habang nagtataka si Aladdin kung sino siya. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Aladdin na nagpasya na umalis kasama si Maoro. Ngunit napansin niya na masama ang loob ni Mar ito kaya tinanong niya si Aladdin kung handa ba itong lumaban. At ibinunyag ni Mar ito na siya ay kapatid ni Maoro na nagsasabing siya ay nagagalit dahil hinawakan siya ni Aladdin. Samantala nakita ni Mataka na nahihirapan si Aladdin kaya nagmadali siyang iligtas si ito. Nakatanggap ng pambubugbog at sa tingin niya ay malapit na siyang mamatay. Pero si Maoro ay nag-e-enjoy sa eksena dahil gusto niyang makita si Mar ito na nakikipaglaban para sa kanya. Iniisip ni Sanya na isa lang biktima si Aladdin na nagbubunyag na nakasama niya ang ibang tao. Siya ay halos mauwi sa pagkamatay ay isinasaalang-alang niya ang pag-abandona kay Aladdin. Sa pag-aakalang ang pagsasama sa kanya ay isang masamang ideya ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya si Aladdin. Habang siya ay tumatangging umatras na naging sanhi ng pagkasabik ni Sanya at tinanong niya si Aladdin tungkol sa kanyang nais na siya ay magalit. Na sinabi ni Sanya na gusto niyang makipagtalik sa isang babae at napagdesisyonan niyang sumanib kay Aladdin. Si Mar ito ay sinipa siya ngunit hinuranggan niya ang pag-atake at naglabas siya ng masamang aura.
Mataka, habang pinagsusuntok niya ng buong lakas si Marito at parang hindi siya naninindigan dahil nag-aaway sina Aladdin at Sanya. Nakita ni Izwa at Mataka ang pag-iisip nitong si Aladdin ay parang honky na tao, ngunit mukhang nalilito siya at iniisip ni Sanya kung anong uri ng kahilingan iyon dahil nais niyang maging mas malakas. Nag-aalala si Maoro kay Marito, ngunit siya ay bumangon at tumakbo siya patungo kay Aladdin. Sinipa siya sa ilog na naginip si Aladdin tungkol sa mga manggugulo na nambugbog kay Mataka. At nagising siya na natatakot pero hindi niya maalala ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mataka kung paano niya natamaan si Marito, ngunit nagtatanong siya tungkol kay Maoro. Kaya sinabihan siya ni Mataka na umuwi na siya at sa tingin niya ay hindi magandang ideya na patulan ang kanyang kapatid. May nakita siyang bato at ipinaliwanag ni Mataka na ito ang bato ng pagkakaibigan. Ibinigay niya ito, ngunit walang pakialam si Aladdin. At naghanda na siyang umalis. Nagtataka si Mataka kung nagsimulang umiwas si Aladdin sa kanya. Nanghihina na kasi siya pero hindi na niya maalala ang sabi ay matagal na ang nakalipas. Naliligo si Aladdin, iniisip ang kakaibang araw niya at ang naramdaman niya kanina. Tinanong niya si Sanya kung ano siya at pinaliwanag ni Sanya na honky siyang tao ang lalaki. Sino ang pinakamalapit na maabot ang rurok ng kapangyarihan? Gusto niyang sumanib muli kay Aladdin na nagpapaliwanag niyan. Nagkaroon sila ng partial fusion sa laban niya pero isang suntok lang ang itinagal nito at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang katawan at kaluluwa. Para mas lumakas siya, isinasaalang-alang ito ni Aladdin, ngunit ang kanyang ina ay pumasok sa banyo kaya nakipagtalo siya sa kanya. Sa covered court, naalala si Maoro sa ginawa ng Latin kay Marito nang biglang sumulpot ang isang miyembro na gustong makipag-usap sa kanya. Ipinakilala ng miyembro ang kanyang sarili bilang Jabba, isang rookie na gustong pumalit kay Marito. Binigyan siya ni Marito ng kebab para kumain at gusto niyang ibahagi ang privileged information. Ipinaliwanag niya na gusto ng Mononoke si Aladdin bilang miyembro. Ang sabi ni Mataka ay dinala siya sa kanyang pwesto. Iniisip ni Jabba na ang pag-recruit sa kanya ay isang masamang ideya. Dahil konektado siya sa Mononoke, pero pinag-isipan ni Marito ang pagre-recruit kay Mataka. Alam kong siya ay isang malakas na manlalaban kaya't nababahala si Jabba, at sinabihan ni Marito na tandaan na siya ang magiging kahalili niya. Kinabukasan ay papunta na si Aladdin sa paaralan, ngunit isang grupo ng mga bully ang naghihintay sa kanya para harapin siya. Nakilala kasi siya matapos makipaglaban kay Marito. Sinabi ni Sanya na nagiging sikat na siya, ngunit ipinaliwanag ni Aladdin na hindi siya interesado sa mga lalaki. At kapag sinigawan niya si Sanya, nagtakbuhan ang iba sa takot. Bigla siyang sinundan ni Marito kaya nagpa siyang tumakas. Samantala sinabi ni Mataka sa kaibigan na iimbitahan niya si Aladdin sa Mononoke. Parang hindi nila gusto si Aladdin, ngunit ipinaliwanag ni Mataka na gusto siyang makita ng amo niya. Sa classroom, gumagala si Sanya kung gusto pa rin ba niya si Maoro kahit na pinagpapalo niya si Marito. Pero ipinagtanggol siya ni Aladdin. Pagpapaliwanag na pagsubok lang iyon ay biglang sumulpot si Marito na hinahanap siya. Ngunit si Aladdin ay namamahala upang makatakas. Naisip ang bintana. Pag-akyat sa bubong ng paaralan ay nakasalubong niya si Maoro doon, at nasa sabik sa pagkakataong humingi siya ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw. Pero gusto niyang labanan ulit si Marito para patunayan ang halaga niya, kaya binalaan siya ni Maoro sa gagawin niya. Tapusin mo siya. Kung nasaktan niya si Marito at inilabas niya ang love stone na binigay nito sa kanya. Inihagis sa lupa sa kanyang bahay. Nasasaktan si Aladdin sa nangyari kay Maoro. At sinusubukan niyang ibalik ang kanyang bato, samantala si Mataka ay sumusulat ng liham sa kanyang kapatid. At ibahagi ang digmaan at si Aladdin ay lumipat sa school niya. Gusto niyang magsanay kasama si Aladdin upang maging kasing makapangyarihan bilang isang honky na tao. At inaabangan din ang pagkikita ng kanyang kapatid next month. Balik school na si Mataka. Hinihiling kay Aladdin na sumali sa Mononoke, ngunit dumating si Jabba at inatake ang isa sa mga kaibigan ni Mataka. Ipinahayag niya na nandyan siya upang tapusin si Aladdin, kaya si Mataka ang humarap sa kanya at nagpasya silang mag-away sa labas ng paaralan. Habang ang lahat ay nanunood ng laban, nagsisimula ang laban at nagsimulang samantalahin ni Jabba na gagawang umiwas sa lahat ng suntok mula kay Mataka. Ngunit nagawa niya siyang paikutan at malakas na sipa, ngunit tiniis ito ni Jabba at nagawa niyang mahulog si Mataka. Pero kaya pa niyang harangan ang atake ni Jabba kaya't sinusubukan niyang lumapag sa unahan. Ngunit habang sinasalubong siya ni Mataka,
Bumagsak sa lupa si Jabba at nanalo ang Mononoke sa pakikipaglaban. Nagalit si Sanya kay Aladdin dahil hindi siya lumaban pero napagtanto niyang hindi maganda si Mataka malapit na siyang mahulog kaya sinalo siya ni Aladdin. Pagkatapos niyang gumaling ay sinabi sa kanya ni Aladdin na hindi siya masama. At aalis na si Aladdin pero niyaya siya ni Mataka na sumali sa Mononoke para masubukan nilang maging honky people na magkasama. Sinabi sa kanya ni Aladdin na ito ay isang fairy tale lamang pero nagmumungkahi si Mataka na pumunta sa leader nilang si Ken. Ang ipinahayag na karibal ni Mar ito, nang marinig ni Aladdin na ito ay nagpasya siyang makipagkita sa kanya. Ngunit nang makita siya ay agad na natakot si Aladdin pero hinahamon pa rin niya si Ken ng away. Masaya si Sanya dahil determinado siyang maging mas malakas pero gusto lang talunin ni Aladdin si Ken para patunayan ang kanyang lakas. Tinawag ni Aladdin si Sanya at nagtatanong sa kanya kung natagpuan na niya ang kanyang tunay na pagnanasa. Pero gusto niya ulit sabihin na gusto niyang makakuha ng babae muli silang nags-anim. At buong lakas na sumuntok ni Aladdin at itinulak si Ken sa pader. Habang nararamdaman niya ang lakas ng suntok walang imak ang lahat ng miyembro ng gang, at hindi maintindihan ni Mataka ang kanyang nakita. Nagsimula na namang magtalo sina Sanya at Aladdin dahil ayaw ni Aladdin na maging mas malakas. Bumangon ulit si Ken naglalakad papunta kay Aladdin at sinuntok niya ito. Pagkatapos ng laban ay nag-aalala ang grupo iniisip na may problema sila dahil si Mataka ang nagdala kay Aladdin. Pero tumawa si Ken at binanggit niya ang Aladdin na iyon ay malakas dapat siyang isali sa gang. Kinabukasan nakikita natin si Aladdin at ang klase niya na iniisip na nanalo siya laban kay Ken. Pero sinabi sa kanya ni Sanya na natalo na naman siya naririnig niya ang boses ni Mar ito kaya sinubukan niyang makatakas dito. Ngunit pumasok si Mar ito sa isang bintana ang pagsasabing hindi niya nakakalimutan ang suntok na natanggap niya. At humiling kay Aladdin na sumali sa Sigma Gang. Sinubukan ni Aladdin na tanggihan ang alok ngunit lumalabas si Maoro na humihiling sa kanya na sumali. Kaya nagbago ang isip niya sinabihan si Mar ito na sasali siya sa Sigma Gang. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Mataka sinasabihan siya na sumali sa Mononoke ngunit ipinaliwanag ni Mar ito na huli na sumali na kasi si Aladdin sa Sigma Gang. Hindi makapaniwala si Mataka dito ngunit sinabi sa kanya ni Mar ito na kailangan niyang uminom. Sa pamamagitan ng puwersa ay pinutol namin ang gang na kilala bilang ng mga lalaki habang iniisip ng mga miyembro ang kanilang quota. Iniisip na magkakaproblema sila kapag hindi nila ito matugunan ng kanilang leader si Shindo alam ang tungkol sa salungatan sa pagitan ng Sigma Gang at Mononoke at iniisip niya ang gagawin niya. Nalaman natin na matagal na ang Mononoke nakatayo ang tunggalian sa Ika-Union, ngunit nagawa ni Ken na umiskor ng isang mapagpasyang tagumpay laban sa kanilang amo. Kaya nagkagulo ang Union pero na-control ni Mar ito at ni-rebrand niya ang Union sa Sigma Gang. Makikita natin ang lalaki na nagngangalang Tatsuto nagtuturo kay Aladdin tungkol sa kasaysayan ng gang. Pero wala siyang pakialam dahil sumama lang siya para pasayahin si Maoro. Sama-sama siya sa barkada nagtatanong kay Jabba kung saan sila pupunta. Pero inaalala pa rin niya ang nangyari sinabihan si Aladdin na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay. Nakatanggap ng tawag si Mar ito na nagpapalam sa kanya na ginawa na ang paghahanda para sa kanilang party. At sinabi niya kay Aladdin na siya ay pagpunta sa palayawin siya sa pamamagitan ng kahalayan iniisip ni Aladdin na sa wakas ay suswertehin na siya. Ngunit sa sandaling iyon nakita nila ang mga miyembro ng boys na nagnanakaw sa isang estudyante. Dahil nag-training sila para matugunan ang kanilang quota inaatake sila ni Mar ito sabi sa kanila na huwag nakawan ang kanyang mga keskwela at tinanong sila ni Jabba kung ano ang ginagawa nila doon inilabas nila ang kanilang mga kutsilyo at sabi wala silang choice. Papatayin kasi sila ni Shindo kung hindi nila matugunan ang kanilang quota pero pinagtatabuyan sila ni Mar ito. Pagpapatambas sa kanila habang sinasabi niya sa kanila na huwag madala at ibinalik niya ang wallet sa estudyante habang patuloy siya sa pagpunta sa party. Dumako naman tayo kay Maoro habang nag-iiwan siya ng voice messages para kay Mar ito. Inaanyayahan siyang lumabas kasama niya ngunit pinigilan siya ni Mataka, na nagsasabing kailangan niya itong kausapin dahil alam niyang nakuha niya si Aladdin na sumali sa Sigma Gang. Sinasabi niya sa kanya na palayain siya pero hindi niya marinig kaya sinabi niya sa kanya na taasan ang kanyang boses. Ngunit nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw hindi makagalaw si Mataka habang tumatakbo siya palayo. Malugod na tinatanggap ng Sigma Gang si Aladdin at si Mar ito. Sinasabi sa kanila na ang kanyang kapangyarihan sa pagsuntok ay nakakabaliw. Nagtataka siya kung bakit walang babae sa party at inanunsyo ni
Mar ito na mahusay silang naglalaro. Pag-uutos ng The Partners Up, iniisip ni Aladdin na ito ay laro ng mga bata pero naglalaro sila ng rock paper gunting at ang nanalo ay susuntok sa natalo. Nalaman namin na ito ay isang larong pagsuntok kung saan ang nagwagi ay dapat lumingon. Ang natalo sa pamamagitan ng paghampas sa kanya at si Aladdin ay napagtanto na ito ang ibig sabihin ni Mar ito ng kahalayan. Sinuntok ng lahat ang isa't isa at sina Mar ito at Sanya ay nag-e-enjoy sa laro pero gusto nang umuwi ni Aladdin. Pagkatapos ng ilang round ay sinabihan ni Mar ito si Aladdin na sumama sa kanila, sinasabing dapat niyang ipakita ang kanyang punching power. Napipilitan siyang sumali at nakikiusap siya kay Sanya na sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Sanya na hindi siya makukuntento kung hindi siya mananalo sa sarili niyang lakas. Lumapit sa kanya ang lalaking nagngangalang Ata at iniisip ng lahat na wala na siya. Dahil nakakabasag si Ata ng konkreto gamit ang mga kamao niya, iniisip ni Aladdin na mamamatay na siya kaya pumayag si Sanya na tulungan siya. Habang si Tatsuto ang nagsisilbing referee, nagsisimula ang laban at nanalo si Ata sa bato gunting papel, buong lakas siyang sumuntok. Habang hawak ni Sanya ang ulo ni Aladdin, sinuntok siya ni Ata pero hindi siya kumikibo at nabali ang kamao ni Ata. Nakakagulat ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon may nakatiis sa suntok niya. Nanalo si Aladdin sa laro at tumungo si Ata sa banyo. Habang hinahamon ni Jabba si Aladdin, naglalaro sila ng gunting na batong papel at natalo si Jabba. Kaya naghahanda si Aladdin na maghagis ng isang magaan na suntok kaso sigurado siyang matatalo sa laro. Ngunit napagtanto ni Jabba na si Aladdin ay nagsisimula ng umatake. Kaya ibinaling niya ang kanyang ulo. Habang dumarating ang pag-atake ni Aladdin sa isip ni Tatsuto, gumamit siya ng isang maalamat na pamamaraan ng martial arts. Sabi ni Jabba na napalingon dahil si Aladdin ay nagpakawala ng isang misteryosong enerhiya kaya idineklara siya ni Tatsuto bilang panalo. At lumapit si Mar ito sa kanya, handa ng labanan siya sa huling round. Natakot si Aladdin, iniisip na dudurugin ni Mar ito ang bungo niya. At ipinahayag ni Mar ito na gusto niya si Aladdin dahil naramdaman niya ang kanyang hongki. Sinimulan ni Tatsuto ang laban ngunit nakaramdam ng sakit ng tiyan si Aladdin. Kaya sinabihan siya ni Tatsuto na pumunta sa banyo. Ngunit pagdating sa banyo nakikita niya na walang malay si Ata at nagtataka ang lahat kung sino ang gumawa nito sa kanya. May nakita silang Monotokai armband sa tabi niya kaya iniisip ni Jabba ang paghihiganti. Pero alam ni Mar ito na hindi gagamit ng dirty tactic si Ken. Ang pagsasabi na ang Monotokai ay hindi responsable para sa pag-atake. Habang naglalakad sila pauwi, ibinunyag ni Tatsuto na si Ata ang partner ni Mar ito at si Ken lang ang makakapantay sa kanyang lakas. Kaya alam ng lahat ang isang ordinaryong tao ay walang kalaban-laban sa kanya. Umuwi si Aladdin at nagulat siya nang makita si Maoro at sabing, "Salamat sa pagsali niya sa Sigma Gang." Sinabi niya sa kanya na nasaktan siya sa party, sinasabing iniisip niyang huminto. Pero sinampal siya nito pagsasabi sa kanya na kailangan niyang maging kahalili ni Mar ito. Kaya nagpasya siyang magpakatatag at nagtataka ang kanyang ina kung naghalikan na sila. Ngunit nalaman natin na si Maoro ay gusto lang niyang umalis sa barkada si Mar ito. Para mas marami siyang oras kasama siya, nakikita natin ang pagsasanay ni Aladdin para makamit ang kanyang layunin. Sinasabi kay Sanya na gusto niyang pagbutihin ang kanilang merge rate upang siya ay maging kahalili ni Mar ito. Tuwang-tuwa si Sanya sa narinig sinasabi sa kanya na siya ay nagiging isang mabuting tao. Ngunit tinuruan siya ni Sanya kung paano tumugtog ng plote, kasabihan kailangan nilang magkasundo para mapabuti ang kanilang merger rate. Noong gabing yun sina Jabba at Tatsuto ay nakatagpo ng mga miyembro ng Monotokai at sinisisi ni Jabba noon ang nangyari kay Ata kaya inaatake niya sila. Ngunit pinigilan siya ni Tatsuto at nagsimula silang maglakad palayo. Ngunit dumating ang mga lalaki pag-atake sa miyembro ng Monotokai sa panahon ng kanilang PE class. Habang si Mataka at Aladdin ay mag-partner up at nagsimula silang mag-inat ng magkasama. Habang nagtataka si Mataka sa sinabi ni Maoro kay Aladdin, ano ang dahilan niya kaya siya sumali sa Sigma Gang. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang maging kahalili ni Mar ito. Nagulat si Mataka at tuluyan na silang bumagsak sa lupa. Nalaman ni Mataka ang tungkol sa pag-atake sa miyembro ng Monotokai at nakita niyang nakatali ang mga ito. Dahil sinisisi ng lahat ang Sigma Gang kaya sinimulan nilang salakayin ang mga miyembro ng Sigma. Habang ang mga lalaki ay nanunood, pagkatapos ay bumubuo ng isang distansya. Nakita ni Mar ito ang kanyang kaibigan na nakahandusay sa lupa at napagtanto niyang may picture siya.
Sabihin sa kanya na siya na ang susunod kaya nagpasya siyang pumunta sa punong himpilan ng Mononoke, kung saan nakikita natin si Mataka na nag-uulat ng pangyayari kay Ken. Biglang pumasok si Marito sa kwarto at nagulat si Mataka nang makita siya. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang bayaran ang kanyang utang. Gusto niyang makita si Ken, biglang umatake si Marito kaya sinubukan siyang pigilan ni Mataka pero tinatuboy siya. At nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Sigma, ngunit sinabi sa kanya ni Zabo na alam na niya ang sagot. Kaibigan niya sinisi ni Zabo ang Sigma sa pag-atake sa kanyang mga kasama. Sinasabing sinimulan nila ito ngunit walang ideya si Zabo kung ano ang sinasabi niya. At alam niyang inatake ng Mononoke ang mga barkada niya. Kaya tinamaan niya si Zabo at tinulak siya pabalik at ang kanyang kaibigan na si Sagi ay nabalisa kaya't naghahanda siyang lumaban. Ngunit sinabi ni Mataka sa lahat na huminahon, ipinakita sa kanila ni Marito ang Mononoke arm. Sinasabing naiwan ito ng tambangan si Ata kaya sinisisi niya noon ang nangyari. Ngunit ipinaliwanag ni Mataka na hinding-hindi iyon gagawin ng kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi kumbinsido si Marito kaya sinabi niya sa kanila na hulihin ang mga responsable sa pag-atake. At dalhin sila sa kanya, bukas nagbabantang makipagdigma kung hindi sila sumunod. Sinabi niya kay Ken na handa siyang ayusin ang kanilang alitan. At umalis na siya kasama ang barkada niya habang iniisip ng Mononoke kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakita natin si Aladdin na naglalakad sa campus, desididong talunin si Marito para mapasaya si Maoro. Pero naalala niya na nagalit siya nang sinuntok niya si Marito kaya iniisip niya kung paano niya maaabot ang kanyang layunin. At si Sanya ay nagmumungkahi ng pagpuntirya sa bituka para hindi niya makita ang pinsala. Iniisip ni Aladdin na ito ay isang napakatalino na plano at pumunta siya sa covered court. Ngunit nang makita ang Sigma Gang, napagtanto niya na ang lahat ay tensyonado. Ipinaliwanag sa kanya ni Tatsuto ang sitwasyon, iniisip na ang digmaan ay magiging marahas at lahat ay magdurusa. Ayaw makisali ni Aladdin ngunit napapansin niya na ang mga kasama sa gang na ito ay handang makipaglaban. Kaya napagtanto niya na pupunta siya at wala na siyang magagawa sa gulo. At nasa sabik si Sanya. Ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik, nakikita siya ni Tatsuto na kakaiba. Pero nagtataka siya kung kumusta na si Marito kaya binanggit ni Tatsuto na handa siyang makipaglaban kay Ken. Nakikita namin si Mataka kasama ang mga kaibigan niya sino ang naghihintay sa digmaan. Pero parang tutol siya, interesado kasi siya sa man-to-man combat. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang isang uniforme sa silid, alam niyang pag-aari ito ng kanyang kapatid na si Mitsu. Sa isang flashback ay makikita natin si Mataka na umiiyak dahil malapit nang ipadala si Mitsu sa detention ng juvenile. Pero lumalapit siya kay Mataka, ipinapaalala sa kanya na ang isang honky na tao ay hindi tumatakas. Binigay niya kay Mataka ang kanyang uniforme at pinapayuhan siya na patuloy na magtrabaho upang maging isang honky na tao. Na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nalaman namin na si Mataka ay nangako kay Mitsu. At determinado siyang panatilihin ito. Ang pagsasabi ng kanyang kapatid ay nagmamalasakit sa Mononoke. Inihayag ni Zabo na si Mitsu ang dating pinuno nila. Sabi nito na nakatingin sa kanya, Mataka, kunin mo itong friendship stone, at lumabas na siya ng kwarto. Habang nagtatanong si Sagi tungkol sa jacket ni Zabo, hindi kasi niya ito suot kamakailan. Sinanya na dinumihan ito ng mga ibon at mukhang naniniwala si Sagi sa kanya, sinisi ang mga uwak sa labas. Pero nalaman namin na naka-encounter pala siya ni Shindo ilang araw na ang nakakaraan ang pagkilala sa kanya bilang emperador. Ngunit kinutya siya ni Zabo sa pagpapalayas sa Mononoke. Sinusubukan niyang kumilos ng palakaibigan ngunit binigyan siya ng masamang tingin ni Zabo. Sa pag-iisip na siya ay mahina, inaatake niya si Zabo, siya ay binugbog at sinunggaban siya ni Shindo at kinuha ang armband. Sinasabi sa kanya na natalo lang siya sa isang mahina. Alam ni Zabo na ginamit ang kanyang armband nung tinambangan si Ata. Pero ayaw niyang sabihin sa mga kaibigan niya kasi iisipin nilang nakakaawa siya. Balik kay Aladdin habang sinabihan siya ni Sanya na magsanay, ngunit sa tingin niya ay hindi na kailangan. Mag-aaway kasi si Marito at Ken. Ipinaliwanag niya na kung mananalo si Marito magbibitiw siya bilang pinuno ng Sigma Gang. Dahil nakamit niya ang kanyang layunin. Itatalaga si Aladdin bilang sikat na pinuno, pero kung mananalo si Ken, ipinagkatiwala ni Marito kay Aladdin ang kinabukasan ng Sigma Gang. At mahuhulog si Maoro sa kawalan ng pag-asa dahil mamamatay ang kanyang kapatid. Ngunit naroon siya para pasayahin siya kaya sa tingin niya ay makakasama niya ito kahit anong mangyari. Bumalik si Aladdin at mukhang curious na naghihintay sa kanya si Mataka.
Nagtatanong siya kung ano ang gusto niya at pinakiusapan niya si Aladdin na tumigil na. Sa tingin ni Mar ito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil alam niyang hindi nila taimambangan si Ata. Sinasabi niya iyon kay Aladdin hindi sa hindi pagkakaunawaan ngunit sinabihan siya ni Aladdin na huminto sa pag-arte na parang bata. Binanggit niya na laging nasa tabi niya si Aladdin sa pagkakaalala niya sa sandaling iyon binigyan siya ni Aladdin ng Friendship Stone. Sinasabi sa kanya na sila ay dapat na mga honky na tao magkasama binanggit niya na gusto pa niyang maging honky. Binanggit niya na gusto pa rin niyang maging honky person kasama si Aladdin. Ngunit sinabi niya kay Mataka na umalis dahil wala siyang pakialam sa nakaraan. Umuwi si Mataka at nalaman namin na si Mitsu ay ipapalabas na pagkatapos ng isang buwan. Ngunit binanggit ni Mataka na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinihiling na bumalik ang kanyang kapatid kinabukasan ay lumapit si Aladdin kay Maoro. Sinasabi sa kanya iyon magtatapos si Mar ito sa Sigma Gang. Matapos manalo sa digmaan at siya ang papalit bilang pinuno mukhang wala siyang pakialam. Pero binanggit niya na may punto siya hindi na niya ito kakailanganin pagka-graduate ni Mar ito. Nagtataka si Aladdin kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Mataka para kausapin si Maoro. Kaya iniwan niya si Aladdin at sinabi sa kanya na layuan ang Monoto Kai. Ngunit ganap na hindi niya ito pinapansin at pumayag siyang kausapin si Mataka. Pinagmamasdan sila ni Aladdin iniisip kung sinusubukan ni Mataka na agawin si Maoro at sinabi sa kanya ni Sanya na wala siyang pagkakataon. Dahil mas magaling si Mataka sa kanya. Sabi ni Mataka na may kakaiba sa conflict. Sinasabi sa kanya na kumbansihin ang kapatid na itigil ang digmaan pero tumanggi siya at aalis na siya. Ipinaliwanag ni Mataka na maaaring mamatay ang kapatid niya. Nagiging dahilan para mag-alala siya pero iniisip niya na hinding-hindi siya makikinig sa kanya kaya nagpasya siyang huwag nang makisali. Ngunit pinigilan siya ni Mataka sinasabi sa kanya na kung pwede si Aladdin na ang kumausap sa kapatid niya. Iniisip na pakikinggan niya si Aladdin ngunit sa tingin ni Maoro ay imposible. At nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig at si Aladdin ay naging wasak. Iniisip na nagkakaroon sila ng intimate moment banggit ni Maoro na gusto niyang tuparin ang pangako niya sa kuya niya. At napagtanto ni Maoro na may pagkakatulad sila kaya nagpasya siyang makinig sa kanya. Nakalipas ang ilang sandali, lumapit si Maoro kay Aladdin pagsasabi sa kanya na kumbansihin si Mar ito na itigil ang digmaan. Naguguluhan siya ngunit ginagamit niya ang kanyang alindog at agad siyang pumayag na gawin iyon. Kaya lumapit si Aladdin kay Mar ito ngunit siya ay nagiging intimidated walang masabi at binigay ni Mar ito kay Aladdin ang pagkain. Gaya ng binanggit niya na hindi nabubusog ang kanyang gutom. Ang Monoto Kai ay handa na para sa digmaan at pumasok si Ken habang pinipigilan siya ni Mataka. Kakausapin daw ni Aladdin si Mar ito pero nakapagdesisyon na siya. Ang pagsasabing oras na para ayusin ang alitan. Umalis si Ken kasama ang mga tauhan niya. Ngunit si Mataka ay nanatili sa punong tanggapan. At nilapitan siya ni Zabo na sinasabi sa kanya na si Shindo ay yung umatake kay Ata. Sinisisi ni Zabo ang kanyang sarili sa lahat pero nagpapasalamat si Mataka sa pagsasabi niya ng totoo. At nagpasya siyang hanapin si Shindo samantala si Aladdin ay naglalakad pa uwi. Nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi niya nagawang kumbansihin si Mar ito na itigil ang digmaan. Sabi sa kanya ni Sanya na pupunta si Maoro at si Mataka habang siya'y nababaliw. Habang inaalala niya ang mga sandaling magkasama sila, sinabihan siya ni Sanya na kumalma. Tinutulak siya palayo at bumagsak siya sa lupa nang makasalubong niya si Shindo. Sino ang mababa ang tingin sa kanya na nagsasabi sa kanya na lumayo sa daan? Naiinis siya kaya sinubukan niyang umatake ngunit pinigilan siya ni Shindo gamit ang kanyang latigo. Samantalang si Sanya ay tinatawag siyang duwag sa paggamit ng sandata. Nagpasya siyang sumanib kay Aladdin at sa kanilang kapangyarihan pinagsama. Naningil si Aladdin kay Shindo sinubukan niyang pigilan siya sa kanyang latigo pero tinatamaan peren siya. Gayunpaman tiniis ito ni Aladdin at buong lakas siyang sumuntok hinarangan ito ni Shindo pero agad naman niyang sinundan ulit ng suntok. Pagbagsak ni Shindo sa tingin ni Aladdin ay tapos na pero binanggit ni Shindo na naaalala niya ang sakit. At bumangon siya dahilan para matarante si Aladdin pero napagtanto ni Sanya na hindi nag-iisa si Shindo dahil mayroon din siyang genie na nagngangalang Uchiha. Dumako naman tayo sa base ng Envoys habang gumagawa sila ng mga armas para sa digmaan. Nagpupumilit na tapusin ang kanilang gawain bago ang deadline.
Pero biglang dumating si Mataka. Sinasabing may mga business siya sa Shindo, alam nilang taga Minato kay siya kaya sinubukan nilang salakayin siya. Ngunit sinisipa niya silang lahat at nakita niya ang mga armas na ginawa nila. Napagtatanto na naghahanda sila para sa digmaan bilang pumasok si Shindo. At nagsasabing nag-i-entertain sila ng isang espesyal na panauhin at nagulat si Mataka nang makita niya si Aladdin. Nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Nagtataka si Shindo kung magkaibigan ba sila pero itinanggi ito ni Aladdin. Nagtatanong si Aladdin kung anong ginagawa niya doon kaya ipinaliwanag niya na ang mga envoys ang nasa likod ng conflict. Ngunit sinusubukan ni Shindo na magpakatanga kaya nagpasya siyang ipaglaban siya. Pinipigilan ni Aladdin si Mataka. Pero ayaw niyang umatras at nagsimula na silang mag-away. Nailagan niya ang lat-ego ni Shindo at sumusubok na makakuha ng counter-attack. Ngunit hinarang ni Shindo ito at nagawa niyang mahuli si Mataka at siya ay nakarating sa isang mapangwasak na pag-atake. Pagpapatamba sa kanya, binanggit ni Shindo na mahina ang Minato Kai dahil si Mataka ay isa sa pinakamagaling nilang manlalaban. Ngunit hindi siya katugma para sa kanya at panasin ni Sanya ang kilos ni Shindo. Iniisip kung nakasanib ba si Uchiha kay Shindo. Si Mataka ay nakakulong at bihag ngunit pumasok si Aladdin. Iniisip kung okay lang siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Aladdin doon. Kaya sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Balik tayo sa laban niya kay Shindo gaya ng singil ni Aladdin sa kanya. Sinasabing gusto niyang magpaswerte sa mga babae. Pero pinigilan siya ni Shindo na tawagin siyang Cheery Boy at naging dahilan para magalit siya. Ngunit ipinaliwanag ni Shindo na walang masama doon at dinadala niya si Aladdin sa kanilang base. Kung saan pinapanood niya ang girl na sumasayaw para sa kanya. Natutuwa siya sa sandaling iyon at tinanong nila siya tungkol sa emperador kaya sinimulan niyang kilalanin si Shindo bilang kanyang Panginoon. Bumalik sa selda, tumanggi si Aladdin na sabihin kay Mataka ang totoo. Nakakahiya kasi masyado kaya sinasabi niya na mayroon siyang sariling dahilan. Nagtataka siya kung bakit gustong itigil ni Mataka ang digmaan kaya nagpapaliwanag siya na hindi niya tinuturing na totoong away dahil si Shindo ang nag-set up ng lahat. Hindi maintindihan ni Aladdin ang konsepto ng tunay na laban kaya nagtataka si Mataka kung ano ang nangyari sa kanya. Dati kasi nag-training siya para maging honky people pero ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam sa mga honky people. At sa sandaling iyon ay dumating si Shindo, parang may special relationship siya kay Mataka. Sinabihan niya si Aladdin na sumama sa kanya kaya lumabas siya ng selda. Tulad ng sinasabi sa kanya ni Mataka na palagi siyang naninibugho sa kanya. Sa isang flashback ay makikita natin si Aladdin at Mataka habang nilalapitan sila ng mga bully. Ipinaliwanag ni Mataka na nagsasanay sila upang maging honky na tao. At tinutuya siya ng mga bully dahil para siyang tanga. Sinabihan siya ni Aladdin na hayaan na ito at umalis. Ngunit tumanggi siyang umatras at sinisingil niya ang mga ito. Ngunit binugbog siya ng mga ito habang pinagmamasdan ni Aladdin mula sa malayo. Alam niyang hindi siya mananalo sa kanila, mababa ang tingin sa kanya dahil sa pag-abandona kay Mataka. At sinabi sa kanya na siya na ang susunod kaya nagsimula siyang tumakbo palayo. Bumalik sa kasalukuyan, naghihintay ang Sigma Gang sa Coliseum at nakita nila ang Minato Kai na papalapit. Pinapanood ni Maoro si Mar ito. Iniisip na aalis na siya sa gang matapos niyang talunin si Ken. Pero nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Aladdin at kay Mataka. Ipinakilala ni Shindo si Aladdin sa mga neboy ang pagtawag sa kanya ng kanilang espesyal na panauhin. Ipinaliwanag niya na galing siya sa Sigma Gang. Pero hindi siya bagay doon dahil mahina si Mar ito. Sumasang-ayon ang lahat kay Shindo. Sinasabing galit sila kay Mar ito at niyaya niya si Aladdin na sumama sa kanila. Sinasabihan siyang umalis ng Sigma Gang. Pakiramdam niya ay tinutokso siya dahil sa mga babae. At ipinaliwanag ni Shindo ang kanilang motto na walang katuturan, ngunit kinikilala pa rin siya ng lahat bilang kanilang emperador. Iniisip ni Aladdin na ito ay katawa-tawa ngunit binanggit ni Shindo na magsisimula na ang huling yugto at gusto niyang manalo sila sa laban. Sinasabing papatayin niya sila kapag nabigo sila. Nagulat si Aladdin nang makita ang reaksyon ng mga tao. Dahil mukhang na-brainwash sila at nagsimula na siyang kausapin si Sanya. Pero napapansin ito ni Shindo. Sinabi niya kay Aladdin na oras na para umalis. Ang pagsasabing makikialam sila habang nag-aaway ang Sigma Gang at Minato Kai. Para sila na ang kilalanin na pinakamalakas na gang. Nasa selda pa rin si Mataka. Sinusubukang tawagin si Aladdin ngunit kanina pa ito umalis. Iniisip niya kung ayaw na ba ni Aladdin na maging honky people, ngunit nakikita niya ang kanyang friendship stone.
Iniisip na hinding-hindi susuko si Aladdin sa kanyang pangarap. Halos oras na ng digmaan at sinubukan ni Zabo na tawagan si Mataka ngunit hindi siya sumasagot. Kaya nagpa siya si Zabo na hanapin siya. Tinanggal ni Mar ito ang kanyang damit na handa nang ayusin ang alitan, at kinukunan siya ng litrato ni Maoro. Iniisip na mukha siyang Diyos. Bumalik kay Aladdin habang tinatanong siya ni Shindo tungkol kay Mataka. May binabanggit kasi siya tungkol sa mga Honky people. Ipinaliwanag ni Aladdin na magkasama silang naglalaro noon. At hindi pa nakaka-move on si Mataka sa past. Nagtataka si Shindo kung bumisita si Aladdin sa Honky Shrine pero sinabihan siya ni Sanya na tanggihan ito. Kaya sinabi niya kay Shindo na hindi pa siya nakakapunta doon. Gusto ni Shindo na maging kanang kamay siya. Pero iniisip ni Aladdin na hindi siya bagay sa role. Sinabi sa kanya ni Shindo na magkakaroon siya ng kanyang sandali kasama ang mga babae. At natukso siyang sumali pero naalala niya si Maoro. Kaya hindi siya makapagdesisyon. Binanggit ni Shindo na may gusto ba siya kay Maoro. Yung ibang gang na nagsasabing gusto nilang talunin si Ken. Pero nagtataka si Aladdin kung bakit niya ito ginagawa. Sa isang flashback nalaman namin na niligtas ni Ken si Shindo sa mga bully. Kaya nagsimula siyang tumingin sa kanya. Gustong sumali sa Minato kaya sinimula ni Shindo ang kanyang pagsasanay. Sinusubukang magpakatatag para makasali siya sa gang at isang araw nakita namin siyang nakikipaglaban sa kanyang senior. Mukhang nanalo siya pero hinawakan nito ang paa niya at napagtanto niyang malapit na siyang matalo. Kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang armas pero nabasag ito sa impact habang nakikialam si Ken. At mababa ang tingin sa kanya ng lahat. Hindi kasi siya lumalaban ng patas. Inaangkin niya na siya ang nanalo sa laban. Ngunit hindi siya pinapansin ng lahat at siya ay nauwi sa pagpapalayas sa Minato Kai. Dahil dito ay determinado siyang talunin si Ken at handa siyang pumatay ang sinumang humahadlang sa kanya. Balik tayo sa kasalukuyan. Gaya ng iniisip ni Shindo na si Aladdin ay katulad niya ngunit binanggit niya na siya ay isang pasipista. Kaya hindi siya handang pumatay ng tao para sa paghihiganti. Pero alam ni Shindo na gagawin niya ang lahat para makuha ang mga babae. Sinasabi sa kanya na gusto nila ang mga malalakas na lalaki kaya nagiging determinado siyang lumakas. Samantalang tinanggal ni Ken ang sando niya at lahat ay nagulat nang makita ang kanyang katawan. Kasi mukha siyang absolute unit. Iniisip ni Maoro na mamamatay na si Mar ito. Kaya gusto niyang may gawin si Aladdin at Mataka. Pumasok si Zabo sa bodega ng Envoys at iniligtas niya si Mataka. Sinabi sa kanya na magmadali dahil papunta si Shindo sa Coliseum. Handa na sa digmaan ang mga Neboy pero ang tingin ni Sanya ay nakakaawa sila dahil umaasa sila sa kanilang mga sandata para lumaban. Hindi interesado si Aladdin sa digmaan pero sinabihan siya ni Sanya na huwag siyang umatras. Dahil mas gaganda ang kanilang merge rate kung sasali siya sa laban ay magsisimula siyang makaramdam ng sakit. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo pero pinigilan siya ni Shindo. Sinasabi sa kanya ang tungkol sa plano nilang kunin si Maoro. Alam ni Shindo na kapatid siya ni Mar ito. Kaya gusto niya itong gawing laruan nila. Iniisip na gagawa siya ng magandang trepeo. Pero nagulat si Sanya kay Aladdin dahil ang kapangyarihan niya ay nagsisimulang magising at pinilit niyang sumanib sa kanya si Sanya. Siya ay naghahatid ng isang mapangwasak na suntok pagpapatamba kay Shindo at nagtataka si Sanya kung ano ang nangyari ngunit nagsisimula na naman siyang makaramdam ng sakit. Kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo habang nagpapagaling si Shindo nang malaman niyang kasama niya si Sanya. Bumalik sa Coliseum. Ang digmaan ay malapit nang magsimula ngunit dumating si Mataka na nagsasabi sa lahat na si Shindo ang may pananagutan sa gulo. Inamin ni Zabo na ninakaw ni Shindo ang kanyang armband. Ngunit walang nagmamalasakit dahil lahat sila ay spoiling para sa isang away. Pero sa pagkakataong iyon ay nakita nilang hinahabol ng mga Neboy si Aladdin. At tuwang-tuwa si Mataka na makita siya ngunit si Shindo ay nabalisa hindi pa kasi nagsisimula ang laban. Ang lahat ay nagiging nalilito. Nagtataka kung bakit kasali ang mga Neboy. At nakikiusap si Mataka kay Ken na itigil na ang digmaan. Pero hindi siya nakikinig dahil handa na siyang lumaban. Sinisingil ni Mar ito si Ken at magsisimula na sila ng digmaan. Na pagtanto ni Mataka na wala siyang magagawa para pigilan sila. Nagsimulang tumakbo palayo si Aladdin dahil ayaw niyang makialam pero bumagsak siya sa lupa. At napagtanto niyang pinagmamasdan ng mga Neboy ang pag-aaway ni Ken at Mar ito at ito ay hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Kung gusto mo ng ganitong video mag-subscribe ka na para ma-upload ko ang part 2.